Yun mga kabiker, purihin ng Panginoon, at meron akong i-share sa inyo napakahanggang ano. Ito yung klase ng weld na talaga namang matataranta ka no, pag nangyari sa'yo to. Hindi lang yun, talagang magpapanik ka no. So maraming klaseng weld sa motor na nangyayari. Pero ito yung isang bagay na gusto kong pagtuunan natin ng pansin. No? Kasi may share sa akin yung kumpare ko, no? Yung ginawa niyang motor. Buti na lang daw hindi siya nag-weld doon sa highway. Nag-weld siya malapit sa bukid. So diniretso sa bukid, hindi siya na-aksidente. Kaya nung pinaayos sa kanya, nakita yung problema. Yung ginamit ng motor yung lumang Mio. So nung binilit daw ng tao, hindi na bumalik yung kable niya, diniretso siya, kinabahan siya, and then buti na lang nandun siya sa bukid, no? At doon lang huminto yung pag-wild niya nung naubos yun ng gasolina, no? So nataranta siya. Kaya yun yung ibabahagi ko sa inyo ngayon, no? So bago tayo mag-proceed dyan, mag-intro muna tayo. Marami sa atin ang mga newbie pa o beginners sa mga motor, no? Kaya hindi pa nila alam na yung mga dapat gawin pag nag-wide sila, no? Itong i-share ko sa inyo, marami ng kaparehas to na tutorial natin. Meron na tayong tutorial na pinakita ko sa inyo. At ito namang i-share ko sa inyo, pagdidiinan natin na mabuti kasi buhay yung nakataya dito. Kaya gusto kong malaman nyo yun para maiwasan nyo yung aksidente o maaring mapahamak kayo, no? So yung tinutukoy ko sa inyo is yung problema sa pag-wild. Kailangan malaman nyo, especially dun sa mga nakamatic. Although nilagay ko lang dito para display, para naman may makita kayong motor dito sa ating video, no? FI kasi to, no? Display lang ito, no? Hindi ko rito i-discuss. Papakita ko sa inyo, no? Ibang video ko mga kabiker na nagwa-wild, may ipinaliwanag ako doon bakit nagwa-wild yung motor sa mga newbie pa lang, no? Pag mali yung kabit natin ng piston, saan ba yung piston dyan? Ito. So ayan, kailangan yung hiwa nyan, sentro dyan sa may idle screw natin para hindi mag-wild. Meron kasi tayong video nan, no? At kailangan nahihila yung kable. Ayan, katulad yan. Yung throttle ko, nahihila. Ayan. Sa vlog natin na pag-wild, tinali yung kable. Doon sa mga daanan niya, tinali siya ng alambre. So, maigpit na maigpit, ayaw bumalik tuloy yung kable. No? Ayan. And then, ito naman, ito yung share ko sa inyo. No? So, kung mapapansin nyo, itong kable, lumabas na yung mamulmul ng kable niya. Ito yung pinakakable. Ayan, nakakatusok na yung himulmul niya. Ayan, pag tinrattle mo yan, halimbawa itratrattle ko, kailangan mahihila yan. Hindi na mahila. Ayan, nahihila man siya, pero mahirap. So, ganitong nangyari doon sa Mio na nag-wild. No? Ganito yung kable niya. Yung sa may bandang gitna, nitong kable, lumabas yung mulmul. Ibig sabihin, buwaghag na yung kable niya, no? Kung mapapansin natin, pag ginanyan natin, nakakatusok na. So, nangyari dun sa Mio yan, at pagka-throttle niya, binirit niya ibabalik niya na hindi na bumalik. Nag-stack up na sa loob ito, mga kabiker. Etong naging problema niya, kable. Kaya pag may mga matic tayo, hard type, even sa mga hindi matic, no? Pwedeng mangyari yan. Ngayon, pag yung kable natin ganito na, no? Kailangan i-check natin lagi. Kasi alam nyo mga kabiker, kung may experience nyo yung ganung bagay, may sakit kayo sa puso, matuluyan kayo, no? Kasi hindi nyo alam ang gagawin nyo, lalong-lalo na wala kayong kaalam-alam kung anong gagawin nyo. May time kasi na kahit napatayin mo yung susi niya, minsan nagre-rekta siya, hanggat hindi nauubos yung gas niya, hindi hinto yung motor natin. So, yun nangyari dun sa kanya, salamat pa rin kasi wala siyang kasalubong at diniretso na lang niya sa bukid, no? So, kung sasalpok man siya, sa mga kalabaw, no? Pero, ang gusto kong pagtuunan natin ng pansin dito, ngayon pa lang, malaman nyo na kung bumabalik yung throttle nyo or kable nyo. Kasi ito, pag ganito ng mga part na ganyan, masyado nang mahigpit. So, hindi na babalik yan. Pag ginanon natin yung throttle natin, mga himulmul na buwaghag, sumasayad dun sa housing niya. Alam naman natin itong kable natin, meron pa yan metal part sa loob, no? Daanan nito. Yung pinaka-housing niya. At kung sakali naman na declutch tayo, may pag-asa pa rin tayo dahil pag declutch, pwedeng mamatay yung makina pag nabitawan natin yung clutch. Paano kung matic? So, dire-diretso yun.
So lalo kang ibibirit nun. Paano kung nangyari ito sa highway? Bawa yung lugar nyo yung pupunta ng bayan pero dadaan pa kayo ng highway. So nangyari sa inyo yon. Kaya bilang kabiker nyo, mga kabiker, gusto kong i-share sa inyo yung ganitong bagay. Kaya nga kahit meron na tayong vlog na ganito, gusto ko pa rin ma-share sa inyo, no? Kasi hindi lahat nakapanood. Kaya nga nakakatakot at nakakapanik, lalong-lalo na pag sumasabit, di ba? Kaya nga pag throttle natin na ganun, tapos binitawan natin at di na bumalik, asahan nyo mag-wild na yun. Yun yung gusto kong i-share sa inyo kasi iisa lang ang buhay natin, mga kabiker. Tandaan natin na ang buhay ay iisa lang, kailangan natin pangalagaan. Sarap tayong mabuhay sa mundo kahit nakakakain ka lang ng bagoong, kaya ulam mo lang tuyo, tapos sausawan niya fried chicken. So corny no? Pero ganun pa man, concern lang ako sa inyo, mga kabiker. Lalong-lalo na pag ganun yung nangyari sa inyo. Halimbawa kung magulang ka, mo naman na hindi maayos yung motor, tapos pinahiram mo sa anak mo, siyempre malaking pagsisisi yan kung na-aksidente yung anak mo dahil lang dito sa kable, no? Pwede naman nating palitan, pwede naman nating ayusin. Kasi sa klase ng weld na ito, maaari tayong mawalan ng buhay. Kaya nga gusto kong pagdiinan ng pansin ito at maging aware na rin sa inyo para at least habang maaga, magawan nyo na ng paraan, maayos nyo na bago pa mangyari yung mga ganitong experience, no? Kaya nga may kasabihan na nasa huli yung pagsisisi. Hindi naman pwedeng magsisi ka sa una. So yun yung gusto kong ibahagi sa inyo. So yun lang, mga kabiker, I hope na meron kayong konting nalaman o natutunan. Kung nagustuhan niyo itong video natin, huwag niyo kalimutan mag-like, share and subscribe, and then click niyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. Paki-check na rin yung second channel natin, Kabiker 3. Maganda yun, nagpapa 3 point tayo doon. So last na tira niya, ibibigay na natin yung 3,000. Buwang loob. Itong may bayag. Ganado ka ha? Nakadalawa na siya pero yung pangatlo hindi siya pinalad. So pwede kang mag-shoutout, pwede kang bumati sa mga tropa. Shoutout sa mga natalo. Sineshare ko din yung link dito sa Chris Custom Cycle. So muli, mga kabiker, thank you for watching. God bless.